ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos na bilang makapangyarihan Ama, Diyos na binigyan ang namin at luma ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Diyos ni Abraham sa ako. Sa gabi kong ito, sa takang ito, pinutuloy na namin iluluan namin, pinalakilat sinasampal sa Espiritu at sa mundo ngayon. Nagpapasalamat kami sa iyong nakakamang kabutihan sa aming lahat sa oras ito upang kami ang damang tulong-tulakan sa iyong kamanalan ng katwiran. O Diyos ko, ginagawa na kami po rin iyong samahan at gawin niyo pagkakaroon niyo ang magpalang pagkakalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may sakit at karamdaman ng lubusan palainin sa ngalan ni Jesus. Lahat ng pinag-iinatan ng iyong pong pag-aaral malakasin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kailangan at aming pinakalas iyong pong pag-aaral tumuloy sa ngalan ng Panginoon. Pagpalay mo po rin sa lahat ang bawat sandali at mabuting balikan at iyamunin upang itinubigin sa amin at kagpanagan sa bawat pakikinig sa mensahe ng pagiging asin at ilaw sa sanlibutan. Maraming salamat po sa ito namin binagaling ang lahat ng kapulihan sa pamahalaan ng aming Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin mo ang malakas ng ating Panginoon. Ating pupunghayan ang ating magandang balita na ating pagsasalusaluhan ngayong gabi at kakamuin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ang kabanatay 5 mula sa talatang 13 hanggang 16. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Nakuha niyo na po. Jesus said, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do you light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before them, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Palakpakan natin. Wika ng Panginoong Yesus, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatago na lamang ang niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ikaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng buwan. Wala na nagsisilang ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng pakalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patukan upang makakawan ang lahat ng nasa bahay. Ganyan din naman, dapat ninyo paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila
ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ang inyong Ama nasa langit. Bayang pinagpala ni Yahweh dito sa San Sebastian Chapel, Wawa, Taguig City. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Alam mo naman siya na sa wag po natin mo para ma-exercise ang ating pananampalataya. Unang ginagawa natin, yung tinuturo sa ating ni Brother Mike, find your partner. Find your partner, palad sa palad. Yung isa nag-iisa lang eh. Sister, sabi nga, hindi sapat. Sabi nga ng Biblia, sabi nga ng Diyos, hindi mahirap sa tao ang mag-isa. Amen. Unang tatanungin mo ang partner mo, gusto mo bang maging asin at ilaw sa sarili ka? 1 plus 1. Pangalawa, sasagutin mo sa partner mo, gusto mo. 1 plus 1. 3 plus 3. Sa huli, pakikiusapan niyo po sa partner niyo. Makinig muna tayo ng mabuting balita. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Ng ating Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Do not be surprised, mga kapatid po, courtesy of Brother Nance de la Vega. Yung camera ng cellphone ng ating kapatid, ipopos ang mga mukha ninyo. Kaya dandahan niyo po ang ating video. So anyways, maganda po ang ating mabuting balita na ating pagsasalusaluhan. Ito'y pamamalatan ko asin at ilaw sa sanlibutan. We are salt of the earth. We are the light of the world. Tayong mga asin at ilaw sa sanlibutan. Amen po ba? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, lalo na kayo mga nanonood sa Facebook Live na ito, habang pinakikinggan ninyo ang mensahe nito at tinanggap ninyo sa inyong puso, napili ako na mag-usap sa inyo ang Panginoon habang kayo nanonood sa Facebook Live na ito. Amen. At bilang panuulat ng ating pagdidilay, ito pong Ebanghelyo
nating nabuhayan, ito po ay karugtong ng nakalipas na Ebanghelyo. Ano po ang napagpapalagay natin noong nakaraang linggo? Ano po? Ang pagiging pakong pamahalan. In other words, the Beatitudes. Yan po'y karugtong sa topic na blessed person. At ako'y naniniwala, kung napakinggan ninyo, ang malipas na mensahe nito na inyong narinig, you can be sure, you can experience life in abundance. Hinangatin ninyo, malakas na palakpak sa ating Diyos. Ang pagiging asin. Bakit tinawag tayo asin sa sanlibutan? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, sa mensahe inyong narinig, ang asin ang siyang naging preserva. Siya lamang ang nagpe-preserva na lahat ng aming kinakain. Katulad ng walang sa isda. Paano maaalis ang bansa? Binubulbul ng asin ang isda. Bago lutuin at bago kainin. Para ano? Para magkaroon ng lasa. Amen po ba? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, once you listen and accept this message I have shared, you can be sure you can experience life in abundance. Hinangatin yun. But the very moment for those people who rebel or refuse or reject this message I have shared, just to make sure everyone can receive punishment. Why? Because rebellion is a sin. It's a kind of sin, like witchcraft and curse. Malakas na palakpak sa So my question is, paano tayo magiging asin at ilaw sa sanlibutan? How to become the salt of the earth and the light of the world? Gusto niyo po malaman? Okay, ito para malapit na natin. Yaong sumisigaw ng malakas na amen, action prayer. Palakpak ito para sa ang asin, as I have said earlier, or a while ago, yan ang nagiging preservative. Nagpipreserva sa lahat ng pagkain ating kinakain. Amen po ba? Katulad ng isda,
For example, Paulus, Tinapia, hindi lang at mag-prayer ang ating Paulus. Tulad ng Amen. Saan ko po ninawin yun? Jeremiah chapter 18 verses 2 to 6. Ano po ang kapakayanan ng Panginoon? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipakahayag ako sa iyo. Nagpunta lang ako at tinanong ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Nakita ko kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang lupa at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayo sa luwan ng iyon. Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwan sa kamay ng magpapalayo. Ako si Yahweh ang magsabi nito. Amen. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, upang tayo ay asin sa sanlibutan. Sabi niya, minamasa niya tayo. Tayo minamasa ng Diyos. Sa madaling dika, hinuhulma tayo tulad ng isang payo na nasisira. Amen po ba? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, hindi po si Brother Ryan ang nangungusap sa harapan ninyo. Ang nangungusap sa inyo, si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kung napupuna po natin karamihan sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, nagkamali lang sa pagsagot doon sa Q&A, nagkamali na ng pang-English, binamatuman ng negatibong reaction. Kung napanood nyo po last Monday morning ng Mr. Iko, papagay ko, malis na. This is 2016 Coronation Day, night telecast. Ang tanong kasi ng host doon sa Mission Philippines, what is significant change? What significant change? What is the significant change that you see After 10 years. as for 10 years? Yun ang Filipino interpreter, mga pangyayari, tinangalo. Kaya nang napasa ko po yung mga comment sa Facebook, sari-sari mga negatibo. Ako naman, ayaw ko magpako ng mga negatibo sagot.
mo. Kahit hindi ko kahit hindi ko panoorin yun, pangalan ko, kahit umabot pa sa top 6, panalo kami sa puso ng kapwa niya Pilipino. Ang hina. Wala ko mga paano kayo kinakain. Imagine po ninyo, kumpatid, kaibigan, ka-prayer partner. Sinakot na, in-English yung katanungan sa wikang English. Kung ano-ano mga pinasasabi, wala mabasa. Siguro sa isip-isip natin mga Kristiyano, mas marunong sila. Mas marunong sila. Ako, kahit hindi ko sinubaybayan yung agenda yun, basta alam ko, tayo mga Kristiyano Pilipino, tayo mga Kristiyano Katoliko, tayo umabot pa sa top 6, panalo tayo. Palabangan natin ang sa ating kababayan natin na nakapasok sa top 6. Saludo po tayo. Kami saludo sa ating kababayan natin na nakapasok sa top 6. Pinagmamalaki natin. Pinagmamalaki niya ang ating pinapakalagang bansa. Brothers and sisters, sabi sa ating Ebanghelyo, kung mawala ng aral ang asin, paano mapapanahuli ito? Wala itong kabuluhan. Kaya nagkakapot na lahat at tuyurakan na mga tao. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, kung ayaw niyong matulad sa mga nagpapatunang negatibo, umasa tayo, Mayroong Diyos na handang tumulong anuman po sa lahat ng pangyayari, tayo kanyang sasamahan, iingatan, tutulungan at kalawayan sa bawat araw ng mga tao. Palakpakan natin ang so that's the first character trait. To become salt of the earth and the light of the world, God called us. Second, tayo mga asin sa sanlibutan ay naglalagablab. Pagbilinig, naglalagablab sa madaling wika, sa wikang Manyaga, mas to become salt of the earth. The salt of the earth must be on man. Diba? Saan ko na tungtungan yun? Sabi sa Book of Daniel, chapter 12,
John chapter 12 verse 3, ganito po ang sinabi. At yaong may pagkaunawa at umahay sa marami tungo sa kabulihan ay mag-iinig na parang tala sa kalangitan. Amen po ba? Sabi nga sa slogan ng isang Filipino outlet TV channel sa cable, umaakay sa kaganapan ng buhay. Sa madaling tika, tulad ng asin sa sanlibutan, tayo na may pagkaunawa sa pagkikinig ng salita ng Diyos at marunong kumakay sa marami tungo sa kabulihan, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, tayo'y magniningning tulad ng tala sa kalangitan. Mapagkailanman. Ako pa ako napamilod dito. Kapatid, kaibigan, prayer partner, bilang ng asin sa sanlibutan, mayroon tayong pagkaunawa at marunong kumakay sa marami tungo sa kabulihan. Ang ating iba na nga, kung napapansin ko ninyo, yung presidente ng Amerika, yung ating presidente ngayon sa United States, kaya siya nanalo kasi dala niya Biblia. Bakit hawak niya ang Biblia? Para maipakaya na yung pagpapakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay hindi tamang lugar sa Amerika. Sa madaling wika, ayaw ni US President Donald Trump na maghari ang same-sex marriage sa Amerika. Bakit nga mo gay marriage and lesbian marriage is an act of evilness? Why? That kind of evil ways is like Sodom and Gomorrah. For example, dito naman sa Pilipinas. For example, bakit na-Facebook na naman yung nagtokpak? Para tulungan ang kapulisan, yung mga ibang mga kapulisan na gumagawa rin pala ng masama. Yung pangyayari yan, isa yung napahiyaran ng Diyos. At
yun na nga ang kapahayagan ng Diyos sa mga huling panahon. Yan ang mga tanda sa huling panahon. Lalo-lalo na yung mga war on drugs. Amen. Kapatid, kaibigan, prayer partner, kaya ang ating simbahan tungkol sa tinatawag na death penalty. Why the Catholic Church disappoint? Why the Catholic Church has against death penalty? Why our fellow Catholic people say no to death penalty? Because sapagkat ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan, na kanyang pinili ay mapahamak. Ayaw ni Yahweh na ang kanyang bayan, na kanyang pinili ay mapahamak. Bakit kamo ibig ng Diyos na ang kanyang bayan ay maligtas mula sa sari-saring mga salot? At yung mga salot na nanganganak nung wala na paupo ang ating Pangulo, isa yan sa mga tanda sa huling na panahon. Tayo mga tinawag ng Diyos para tayo maging asin sa sanlibutan, matulog tayo kumakay. O mayroon tayong pagkaunawa sa pagtigil ng salita ng Diyos. So that's the second character traits. To become salt of the earth and the light of the world. All you need to do is the salt of the earth must be on fire. And last but not the least, ang pinakaihintay ng karamihan, finally. Tayo kami na pala. Finally,
kung kilala ninyo kung sino yun. Sama. Hindi mo sabihin. Basta kilala niyo. Ako yun. Finally, ang ganito at huling katangian upang maging asin at ilaw sa libutan. Salt must be enlightened. Magliliwanag ang asin. And the light gives comfort and security. At ang ilaw ang nagbibigay ng ginhawa at kapanatagan sa bawat makikinig. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Napanood ka namin. Saan ko po hinako? Makikita mo lang yun. Sabi ni Jesus, John chapter 3, verse 21. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nakakayak na ang kanyang mga ginagawain pagsunod sa Diyos. Tayo naman ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nakakayak na ang kanyang ginagawain pagsunod sa Diyos. Nasampay na rin pa ang kaupuan. Malapit na tayo matapos. Amen po ba? Manatiliin na ba kayo kasi malapit na tayo matapos. So finally, tandaan po natin, salt must be enlightened. Kaya tayo mga namumuhay sa katotohanan, lumalapit sa ilaw at ang tinutukoy mo ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ba ang sinabi sa ibabahagi ng kasulatan? Yakap na mayroon na kayo mabigay sa atin sa ang siya nagtiniwanag sa atin. God wanted us. Pangalawang Amen ba? Amen. At sa pagtatapos ng ating pag-inilay nito, iwan ko sa inyo ang magsilbing araw sa atin itong mensahe ito. Raise up your hands, close your eyes, and bow down your heads. Sama-sama na tayo nanalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, lumalapit po kami Lumalapit po kami sa lahat, sa inyong walang harapan. sa inyong banal na harapan. Humihingi kami ng patawaran Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. sa lahat ng aming mga kasalanan. Binisip ko po Tinisay mo po ng iyong pananago po ang banal na dugo ang aking pagkatao at ng tao. mula ulo Mula ulo hanggang hanggang talampakan. tapat. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat salamat sa iyong pagpapakamatay sa krus dahil sa aking buhay at kaligtasan. Kaya inaiyakan ka namin, Panginoong Jesus, sa aming mga puso bilang aming Panginoon at sarili namin tagapagligtas. Maging kaibigan, partner, patuloy na pumitaas sa inyong mga kamay.
Facebook Live na ito, makisa ko kayo sa aming panalangin. Pagdalangin niyo po ang mensaheng ito upang sa mga pagitan ng awitin ito, tayo ay tunay na nakasing ang ilaw sa sanlibutan. And as we let this fall, a pure heart, that's what I long for. And by the power of the Holy Spirit, by the blood of Jesus set you free, by the power of the Holy Spirit, Jesus, for blessing upon blessings, nangis, tulig, asin, kain, lahat ng ating nagsisimay. Ako nagtatuloy ng gawain dito, mula sa coordinator, hanggang sa mga mapapatay ko, maging ang mga choir man at mga youth dancers, patuloy silang gamitin sa mga lingkod sa iwasan. Basta mo po ang lahat ng mga daladalaan ng ating mga kapatid, ang mga panyo ang tubig na nagsisigit niya walang talang passports, lahat ng nasangka, patuloy mo po ang iyong Espiritu upang lahat ng makahimo ay inyong pataluin. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa buong papel ang kanilang mga kahilingan, inaaming namin na lahat ay answered prayer. Paspasaran po ang mga alay na ito. Ibalik po sa kanilang masumpakan, siksik-igi ang mga apaw. At sa aming pasamadalang pag-iwan-iwanay, taglay namin ang panibagong kalakasan na dahil sa iyo. Ang nagpapatunay, mga ang mga asin
at ilaw sa sanlibutan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng mga nanganak ng Espiritu Santo, at magsabi ng amin. Pagbaba ang inyong mga kawakamay, pagbaba ang mga kawakamay, and point your partner para sa pangalan ng wala na mga partner si nanay. Hallelujah, in the name of Kings of the Lord of Lords forever. Una, tatanungin mo ang partner mo, soul and life ka ba?